May mga lalaking kailangang magsalita para mapansin. At may mga lalaking dumarating na hindi kailangang magsabi ng kahit ano. Sa loob ng 5 segundo, alam mo na. Hindi dahil may sinabi siya, kundi dahil may nagbago. Parang huminto ang ingay. Parang may umalis na tensyon sa paligid. Hindi siya humingi ng atensyon, pero napunta sa kanya. Hindi siya nagpakilala, hindi siya nagpakitang gilas, hindi siya naghanap ng palakpakan. At doon nagsisimula ang tanong, sino ang lalaking ito na hindi naghahabol, hindi nagpapaliwanag, at hindi nakikipagkumpetensya? Pero ramdam ang bigat ng presensya? Ito ang kwento ng lalaking tahimik. Hindi mahina, hindi nawawala, kundi kontrolado. Ito ang kwento ng lalaking Sigma. Part 1, ang lakas ng tahimik na presensya. Hindi mo siya naririnig agad, nararamdaman mo siya. Kapag pumasok siya sa isang silid, hindi nag-iiba ang lugar dahil sa kanya. Nag-iiba ito dahil may nawawala, ingay, pagmamadali, pagpapanggap. Hindi siya nakikipag-unahan, hindi siya nakikipagtalo, hindi siya nagpapatunay. Ang kompetisyon ay para sa mga lalaking hindi pa sigurado sa sarili. Ang lalaking ito, tapos na roon. Hindi siya nagpapaliwanag ng intensyon. Hindi niya inaayos ang opinyon ng iba. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil hindi lahat ay kailangang maintindihan siya. Ginagamit niya ang hindi pagkakaintindi bilang panala. Kung sino ang nananatili, iyon ang may saysay. Hindi siya maingay dahil hindi kailangan ng lakas ang sigaw. Hindi siya nagmamadali dahil ang oras ay kumikilos pabor sa marunong maghintay. May bigat ang bawat galaw niya. Hindi dahil gusto niyang mapansin, kundi dahil wala siyang kailangang patunayan. Part 2, ang tahimik na pagkilos, ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng galaw. Ito ay kawalan ng pagtagas. Habang ang iba ay sobra ang sinasabi, siya ay piling-pili ang binibitawan. Habang ang iba ay ipinapangako ang plano, siya ay gumagawa na. Ang sobrang salita ay nagbubunyag ng kahinaan. Ang sobrang paliwanag ay nagbabawas ng autoridad. Alam niya ito, kaya kapag tahimik siya, hindi siya walang ginagawa. Ang isip niya ay nagkakalkula. Ang disiplina niya ay humihigpit. Hinahayaan niyang magsalita ang iba. Doon niya nakikita ang takot, intensyon, at limitasyon nila. Ang katahimikan ay nagiging workshop niya. Hindi taguan, hindi pag-atras. Kapag nawala siya, hindi iyon pagtakas. Iyon ay paghahanda. At kapag bumalik siya, parang biglaan sa paningin ng iba dahil hindi nila nakita ang proseso. Part 3, disiplina sa emosyon. Hindi siya manhid, hindi rin siya malamig. Kontrolado siya. Ang emosyon ay senyales, hindi utos. Galit ay impormasyon. Frustration ay datos. Hindi siya agad tumutugon, pinoproseso niya muna. Kapag pinuna siya, hindi siya nagtatanggol ng ego. Kapag pinuri siya, hindi siya lumalaki. Ang reaksyon niya ay sinadya, hindi automatiko. Ito ang dahilan kung bakit mahirap siyang manipulahin. Hindi mo siya madaling mabasa. Hindi mo siya madaling pindutin. At kapag hindi mo siya makontrol emosyonal, nawawala ang kapangyarihan mo sa kanya. Ang kalmado niya ay hindi kahinaan. Ito ay posisyon. Part 4, pag-isa bilang pandayan. Hindi siya takot mag-isa. Doon siya tumitibay. Alam niya ang kaibahan ng pagiging mag-isa at pagiging iniwan. At pinili niya ang una. Sa katahimikan, nakaharap niya ang sarili. Walang audience, walang distraction. Doon niya hinasa ang pagkakakilanlan. Hindi para magustuhan, kundi para maging totoo. Hindi lahat ng malapit ay kaalyado. Hindi lahat ng koneksyon ay mahalaga. Kaya marunong siyang lumayo ng walang drama, walang sama ng loob, walang paliwanag. Kapag pinapasok kanya sa mundo niya, pinag-isipan niyon. Part 5, hindi siya humahabol, umaakit, hindi siya nag-audition para sa atensyon. Hindi siya nagmamakaawa para mapili at doon nagsisimula ang atraksyon. Ang katiyakan ay mas kaakit-akit kaysa pagsisikap. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa performance. Hindi siya nagpapaliwanag ng paulit-ulit. Hindi siya nananatili kung hindi naaayon ng direksyon. May momentum ang buhay niya. May direksyon ang galaw niya. Kung sasabay ka, sasabay ka. Kung hindi, magpapatuloy siya. Hindi ito pagmamataas, ito ay emosyonal na kalayaan. Part 6, buhay na may intensyon. Hindi siya umaasa sa motibasyon. Umaasa siya sa sistema. Ang ginagawa niya araw-araw ang bumubuo sa kanya.
Hindi ang sinasabi niya minsan. Pinapasimple niya ang buhay. Inaalis ang sobra. Pinipili ang mahalaga. Disiplina ang pundasyon. Consistency ang sandata. Hindi mo makikita ang trabaho. Makikita mo lang ang resulta. At tatawagin mo itong swerte, pero hindi mo nakita ang katahimikan sa likod nito. Part 7. Mapanganib kapag minamaliit. Hindi niya ipinapakita ang buong lakas. Hindi dahil mahina, kundi dahil disiplinado. Hinahayaan niyang maliitin siya ng iba dahil ang maling akala ay kulungan ng sarili. Hindi siya nagmamadaling ituwid ang opinyon. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pagpapaliwanag. Ang lalim niya ay hindi nakikita agad at ang kawalan ng katiyakan ay nagdudulot ng respeto. Ang katahimikan niya ay may laman, ang kalmado niya ay may presyon. Kapag napagkamalan siyang mahina, doon siya pinakahanda. Ending, hindi siya nabubuhay para sa palakpakan. Kaya hindi siya natitinag kapag walang pumapansin. Tahimik siyang nagtatayo, patong-patong. Araw-araw, hindi niya kailangang ipahayag kung sino siya. Ramdam yon. At kung nakilala mo na siya, alam mo ang bigat. Kung ikaw siya, alam mo ang presyo, ang pag-iisa, ang maling paghusga, ang katahimikan. At hindi mo yon ipagpapalit. Dahil ang kontrol, kalinawan, at panloob na soberanya ay mas mahalaga kaysa sa pag-unawa ng mundo.